Munting Patak Ulan. Kwento ni Gloria Vilaraza Guzman. Guhit ni Fidelito Manto. Isang araw, natapat si Inang Ulap sa isang bundok. Bababa na po ako. Sabi ni Munting Patak Ulan. Kami rin po, Inang. Sabi ng mga kapatid ni Munting Patak Ulan. Sige mga anak. Sabi ni Inang Ulap. Tumulong kayo sa mga tao, hayop at halaman. Bumaba sa isang dahon si Munting Patak Ulan. Bumaba rin sa dahon ang kanyang mga kapatid. Bumigat ang dahon at nahulog sila sa lupa. Kumapit si Munting Patak Ulan sa isang dahong tuyo. Naupo siya sa ibabaw nito. Pinanood niya ang kanyang mga kapatid na iba-iba ang ginagawa. May nagtuloy sa ilalim ng lupa. May pumasok sa mga ugat ng punong kahoy. Nang magsawa sa ibabaw ng dahon si Munting Patak Ulan, bumaba siya sa gilid nito. Nagtago siya sa ilalim ng dahon at natulog. Pagkaraan ng ilang araw, ginising si Munting Patak Ulan ng isang kapatid niya. Halika na, Munti. Sabi nito. Tumulong tayo sa mga ilog. Bumaba sina Munting Patak Ulan sa ilalim ng lupa. Madilim sa ilalim ng lupa. Ngunit masayang umawit sina Munting Patak Ulan. Umaawit sila habang umaagos pababa sa bundok sa ilalim ng lupa. Dumabas sila Munting Patak Ulan sa isang sapa. Umaawit pa rin sila habang umaagos sa sapa. Umagos sina Munting Patak Ulan sa isang ilog. Pagkatapos, umagos sina Munting Patak Ulan sa isang look. Maraming isda sa look. Nakipaglaro sa mga isda sina Munting Patak Ulan. Sumakay sa ibabaw ng isda si Munting Patak Ulan. Dinala sila ng isda sa gitna ng dagat. Nakita ni Munting Patak Ulan ang kanilang Inang Ulap sa ibabaw ng dagat. Kumaway sila kay Inang Ulap. Uuwi na po kami, Inang Ulap. Sabi ni Munting Patak Ulan. Tinangay ng hangin si Munting Patak Ulan. Tinangay ng hangin ang iba niyang mga kapatid. Tinangay silang lahat patungo kay Inang Ulap. Niyakap ni Inang Ulap ang kanyang mga anak. Maraming kwento sina Munting Patak Ulan kay Inang Ulap. Natapat naman si Inang Ulap sa isang dam. Muli, naisip ni Munting Patak Ulan na bumaba sa imbakan ng tubig sa likod ng dam. Sumama ring pababa ang kanyang mga kapatid. Dinala ng alon sina Munting Patak Ulan sa toreng nakalubog sa tubig. Lumusot sila sa loob ng tore. Nahulog sila sa tunnel sa ibaba ng tore. Naglakbay sila sa tunnel sa ilalim ng dam. Pinaikot ni Munting Patak Ulan ang mga turbina sa powerhouse. Mahalaga ang powerhouse
sa paglikha ng kuryente. Lumabas sila sa ilog sa likod ng powerhouse. Lumusot sina Munting Patakulan sa isang diversion dam. Nagtuloy sila sa isang lateral at nakarating sila sa kanaleta. Dumating sila Munting Patakulan sa isang bukid. Kumapit sila sa mga ugat ng palay. Naghakot sila ng mga sustansya buhat sa putik ng bukid. Pinalusot nila ang mga sustansya sa loob ng mga ugat. Hinatak ni Munting Patakulan ang mga sustansya paakyat sa puno ng palay. Nagpunta sila sa mga dahon. Dala pa rin ang mga sustansya. Tumulong sila sa paggawa ng pagkain ng palay. Tumulong sila kina Sinag-araw. Nang mapagod si Munting Patakulan, naupo siya sa ibabaw ng dahon. Nakita niya si Inang Ulap sa langit. Ihatid niyo ako kay Inang Ulap. Sabi niya kina Sinag-araw at Hangin. Kasama ng ibang mga kapatid, umuwi sila kay Inang Ulap. Tuwang-tuwa si Inang Ulap sapagkat ang mga anak niya ay nakatulong sa mga tao, hayop at halaman.